sa liturgical architecture. As an architect, ikaw mag-interpret ng ng catechesis papunta sa mga tao. Yun yung way para maging instrument ka ni God. Isang oras lang naman, kapalit ng walang hanggan. Hinihintay ka niya araw-araw sa hapag. Ako po si Agan Benza, mula po sa parokya ni San Francisco de Asis, dito po sa May Kawayan, Bulacan. Actually, ako po ay nagsimula ng 9 years old pa lang ho ako bilang sacristan ho ako. So, nag-evolve na ho ngayon. Nasa SPPC na nga po ako. Ang SPPC po ay ang Sub-Parish Pastoral Council. Sila po yung mga bisita na under po ng parokya. Galing po kami sa pamilya ng mga, talaga nagsiserve kami sa Panginoon lahat, halos ng buong pamilya ko. Kaya doon ako lumaki nung ako po ay naging isa sa mga SPPC chairman na ipaliwanag sa tao ang kahalagahan ng bawat parte ng misa. At yun po ay hindi parang sine na kung ano yung maabutan, kung ano, aalis na ulit. Kundi bawat misa mula umpisa hanggang dulo ay mahalaga. Awa naman ng Panginoon, doon po sa aming ginagawa na pagtuturo sa kanila, ay meron naman po mga nakikinig at meron naman po mga nagbabagong buhay. Pero doon po sa iba na hindi, minsan, after ng misa, kinakausap ko pa rin sila na tapusin po natin. Yun, sana yung iba, sana malaman nila, hindi basta misa lang, o basta makakinig lang ng something, o pagkatapos lang ng komunyon. Ang misa po ay isang buo. Hindi po siya part na kung ano lang po yung gusto nyo daluhan. Kundi dapat po isang buo. Especially the Mass, it is divided into two parts, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. So, yun muna, start muna tayo doon. So, paano natin mapapakita sa tao yun? Through communion. No? Para ma-recognize din yung isang structure, ay, Catholic Church to. So, makikita natin yung sa furnishings muna. It starts with the altar table and the ambo. So, makikita natin yung dalawa. Again, sabi niya yung tanong kanina, may evolution sa design ng simbahan. Pagdating po sa liturgical architecture, ibang-iba po talaga siya. As architects po, binibigay po natin sa mga faithful kung ano nga ba talaga yung importance ng liturgical architecture, or let's say yung spaces po within the church. Meron po essential parts yung churches, which are the nave, the transept, the sanctuary. So those spaces, the sacristy, those are the essential parts of building a church that could really say na, we could say na yun yung mga elements na need natin makita for us to be able to translate a particular liturgy into a structure. Kung titingnan natin yung community, kailangan yung simbahan ay makakagather ng community. Yun ang isang mahalaga doon. Kaya yung mga upuan, kaya yung upuan, hindi dapat malayo yung mga tao. Dapat maging part sila. So yung mga lumang simbahan, iba setup noon eh. Meron tinatawag before Second Vatican Council. Meron tinatawag na communion rail. Iyon ay base noon na hiwalay. Sa lumang tipan, meron tinatawag na Holies of Holies. So ngayon, we are familiar of the Vatican II. May mga changes no, para maging mas kasama yung community during the prayer. The highest form of prayer is the Mass. Pareho sila. Kumbaga, hindi mas mataas yung isa. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, yung table of the word, yung salita ng Diyos, pinapakain niya ang kanyang tupa. Yung table of the Eucharist, pinapakain ng tupa ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Si altar table at ang ambo ay pantay na sa sanctuary. So walang mas mataas, walang mas mababa dahil mahalaga ang salita, mahalaga ang sacrifice. So
Ayan, nag-start siya sa sa furnishings dahil kahit yung chapel or kunyari barangay setup, ang unang ilalagay talaga doon ay ang altar table, ayusin yan, at ang ambo, kung saan babasahin ang salita ng Diyos. So doon mag-evolve yan. Kasama po kami doon ho sa mga, kung ano man po ang ginagawang restructure o doon po sa mga ginagawa po sa simbahan, kasama po kami sa pagpaplano. Kung ano po ang mainam, kung ano po ang maganda, hinihingan po kami ng consultation ng PPC at saka po na pura kung ano po ang mas makakabuti para sa ating parokya. Pinipilit po namin na kung ano po yung meron doon sa malaking simbahan, ay ganoon din po ang mangyari sa bisita. Kaya lang po yung iba pong mga gamit ay dahil ho sa ang bisita po ay medyo maliit ng konti. Kaya ho, hindi, limited pa rin ho ang nangyayari. Pero ho yung mga medyo yung bisita namin ay malaki, nakakasya, pinipilit po namin na kung ano yung meron sa malaki, ganun din po ang nangyayari sa mga bisita. Ngayon, we're standing sa sanctuary side. So, andito ang altar table, andito ang tabernacle, andito ang ambo. And makikita natin dito ang isa sa mga malaking furnishings, sikat sa Philippines, no? Kailangan may presence lagi ng retablo mayor. So, mayor dahil merong mga minor din sa sides. And makikita natin yung mga ibang furnishings ng simbahan. So, sa retablo mayor, makita natin dito ang, kumbaga parang picture frame siya ng mga santo. At syempre, pinapagitnaan ng tabernakulo at ng crucifix. Sa traditional, ang tabernakulo nasa sentro. Pero there was a time, the Second Vatican Council, at natatandaan ko, ang aming professor noon ay si Monsignor Benco, Sabino Benco, yung sample ko yung San Carlos Seminary sa Makati. Pag nagpunta kayo doon, makikita ninyo sa gawing kaliwa, makikita mo yung tabernacle, sa galiwing kanan mayroong Biblia. So, yun ang adaptation ni Monsignor Benco sa liturgy. Wala pong fix na na guidelines sa simbahan. So either nilalagay siya dito for one axis, no, from the main entrance papunta dito, isang axis lang. But others doon po dinadala sa sides. Para ho hindi ang reason naman nila ay para naman hindi mabastos kapag dumadaan-daan yung tao. Because ang correct way kapag dumadaan sa nave, no, you do the genuflect to give pagbibigay galang sa presence ng Panginoon sa tabernakulo. At ito ang altar table, isa sa mga pinakamahalagang furnishings dahil dito pinapakita na victim, no, yung pagiging victim ni Jesus. Now, we celebrate or we commemorate yung the Passion of Christ. Yung paghahandog ng kanyang sarili. That's why nga hindi in-encourage mo malakpak after the Mass kasi namatay si Jesus, papalakpakan. No? So, eto, malaking role ang altar table. Then, ang ambo, makikita natin ang ambo. Dito binabasa ang salita ng Diyos. No? We hear the voice of God, the voice of the angels. That's why may mga presence ng gold. Kasi gold ang nire-represent ng kapag lumabas sa bibig ng angel, gold. Ang mga lumang simbahan ay mayroong pulpito. Bakit? Kasi, di ba, napahalaga yung salita ng Diyos. Tanda natin, noong unang panahon, walang mga sound system. So, yung pulpito, pag tumayo ka dyan, parang maski na walang mic. Kaya maski na sa halimbawa, makita mo yung Sermon at the Mount. Di ba? Si Jesus ay nag-sermon sa tabi ng lawa. Bakit sa tabi ng lawa? Kasi yung tubig ay paraan na marinig si Jesus. Kaya nung unang panahon, yung pulpito, hindi yan design. Isang paraan yan para marinig ang salita ng Diyos. During the Mass, di ba, parang celebration, may kitchen, may kainan. So, andyan ang sacristy. Preparation ng lahat ng bagay, vestments, andyan huhugasan ng mga vessels, ang chalice. Diyan piniprepare ang host na magiging katawan at dugo ni Kristo sa misa. One of the essential parts, parang pantry po, nasabi kanina, saan magpa-prepare po before the Mass. Yung sa designs natin ng architects, architect wrap, yung natin, consideration natin when we design the altar, sacristy, yung facing po siya sa retablo din po.
So naka-back to back po sila. Opo. Sa Ferrari. Sacrarium po. So, A very holy best, busy. opo. Kasi nga, ang problema ko sa ibang simbahan, yung kung saan natin tinatapon yung, kunyari, nililinis yung chalice, Oo. eh, andun pa rin yung mga crumbs ng katawan ni Kristo. Dahil nga na-consecrate na siya. Oo. So, dapat may, ah, Sacred. pag-alam pa rin, secret pa rin. Sacred space pa Ang rin. way kung paano siya itapon papalik sa lupa. Opo. So, ito ang irekta lupa ko. So, yun po yung design niya. Sa plumbing po, hindi po siya ipapasok pa sa septic tank or sa sewage na line. May sarili po siya. Babalik dapat po siya sa lupa. So, diretso po yung, lahat po ng dadaan dito. So, kaya kino-cover din po siya. Pwede po siya basta-basta hugasan ng sino-sino lang. Ngayon, for the congregation, the nave. So, mag-expand naman paharap. Saan manunood ang mga tao during the celebration? So, ito ba, ano bang classification ng simbahan na to para ma-anticipate kung gaano karaming upuan or pews ang ilalagay? In the future ba, mukhang dadami ba ang devotees dito? So, let's add transept. And then, maraming donors, maraming nagbibigay ng pera. And gusto ko to, itong simbahan, magmukhang yun na nga, catechesis para sa mga tao. So we add details, we add the dome. Yan yung mga bagay na na parang pwede naman hindi present sa isang simbahan. Pero pag naandyan siya, you catechize the people. They can understand deeply more kung ano yung pinunta nila during the Mass. So bakit may mga santo, pwede namang wala. Alam natin na during the Mass, kasama natin ang mga anghel at ang mga santo. So we have saints, we have the angels. There's two sides of that siguro po. Kasi when we design through intention, for example po, materials natin are carefully decided before we actually put it there. There are certain authenticity po, inahanap natin. Kung napansin nyo po, when we design the altar table, as much as possible, wala pong synthetic. So, that's raw. So, it's either semento, bato, Solid natural stone. natural stone. So, ang idea po there is, when we design something, when we start to work on the details, there is an intention for that po. So, kung sabi natin, nalulula ako sa sobrang ganda ng simbahan, there is potentially, yung designer po nun has the intention of how he could relate the materials to your faith. Kasi di ba po, pag maganda, na-amaze tayo, na-o tayo. So, kung hindi kahit na nagbe-visit tayo with other churches as pilgrimage, mga pilgrim, we visit churches, pa una natititingnan, wow, ang ganda ng church. Bakit ba siya maganda? If you spot the details, carefully crafted, even the columns, the domes. So those are the elements na pwede mong i-relate. Even the presence of yung vertical po ang structure ng simbahan. So yung presence po na papuntang langit. Na ganun. So it's elegant and then it's something that as people, yung in terms of faith, you will go there with all due respect. Parang pumasok sa palasyo. Ang turo ng simbahan is poverty, unahin natin ng poverty, simplicity, di ba? Mga ganyan. So, very contradicting kung very elaborated, intricate ang details ng simbahan. So, ma-explain siya sa, papasok dito ang beauty na tinatawag ng simbahan. So, ang beauty is subjective. Maari sa akin ay pangit, sa kanya maganda, ganun ang beauty. Pero may tinuturo ang simbahan na paano maging objective ang isang beauty. When a symbol has its meaning. Kapag may meaning ito lahat, maganda ito, at matutulungan ang tao sa kanya pananampalataya. So, nasa discretion din po yan ng parokya or even... Dahil nga modern yung Second Vatican Council, ang ginawa nung pare, yung altar, hindi na doon nagmimisa, naglagay sila ng altar doon sa gitna ng simbahan na diretso. Kasi ang usually simbahan rectangular. Nilagay sa gitna, tapos nilagay yung upuan. Na, nung time na yun, kasi adaptation yun ang kanilang paraan ng pagbabago yung kanilang paraan ng, kasi nga, nakaputok sa community aspect. Kaya dapat talaga, ang halaga na pag-aralan yung liturhiya. Kaya merong samahan ng liturhiya. Tinitingnan yan. Kapag nagdi-design ng simbahan, pinapa-approve yun sa commissional liturgy. Hindi naman tinatayo ang simbahan
basta itatayo lang ng pari eh. Binagpag-aaralan yan, lalo ngayon. So, again, when we design a church, this should be the foretaste of heaven. So, para malaman ng isang tao dito ako pupunta pag namatay ako. Kapag nanatili ako sa pananampalataya ko, ito ang makikita ko, may mga puno, Garden of Eden, may clouds, heaven, at peace ako. So, sa beauty, sabi nga doon sa isang talk na napakinggan namin, sabi niya, lumang invitation na sa tao na parang ikaw mapupunta ka sa impyerno kapag di ka nagsimba. Old na yun, paniniwala. So ngayon, how do you invite other people to enter the church, the Catholic Church specifically? Pakita mo yung for example, itong columns, pakita mo yan. Hindi mo siya papwersa na, lumipat ka sa pagiging Katoliko. Or, magsimba ka nga. Hindi. Pakita mo to. Tanong mo, malapansin ba, bilangin mo ngayon mga columns. 12 columns. Bakit 12 columns yan? Kasi, nire-recognize sa simbahan yung importance ng 12 apostles. Also, the 12 tribes, yung binigyan ng promise ni God na tatanggalin ko kayo sa Egypt at may promise land akong ipapromise sa inyo na nakaginhawaan. So yung promise land na yun, di ba, relatable din ito sa heaven. Kaya yung mga details, small details na mga yan, matutuwa sila na through art, through beauty, maliligtas ako. Mahirap po kasi yung paghahanap po ng pondo para po manitayo o yung magbabago. Doon pa lang pahirapan na kung saan kukuha ng pondo. Lalo po iyon, kagaya nung sa parokya at saka yung sa Salisoy. Nagsimula po yung reconstruction na yun, renovation, ay panahon pa ng pandemya. Kaya talagang yun yung source po ng ay talaga pinagtulong-tulungan. Saka mga bulong-bulong na lang muna kasi hindi pwede mag-fundraising, hindi pwedeng lumabas. Pero awa naman po ng Panginoon, marami naman tumugon. Kaya naitayo naman at sa ayos po yung mga dapat ayusin. Based on our experience po, the parishes naman po na nagpapagawa, parang it's part of their devotion, their parang giving back to the churches kasi those building materials na po during construction, hindi naman po siya pocket po ng simbahan, galing sa pera lang ng simbahan. Most of those are donations. I think po dun sa bakit may mabongga, paano yung mahihirap, it would also depend on the setting po ng community. Kasi if the community can only do as much, I believe kaya pa rin naman po nilang pagandahin through faith, through the indigenous mga materials po, kung ano pong meron sila na available. So their creativity, their faith, merge nila yung creativity and faith nila, I think they can still create something beautiful na it doesn't have to be expensive. So yun na po yung papasok na po yung role namin. So yung roles ng architect is how do we balance the budget, the idea, and then the purpose of the project. So how do we do that? We check ano ba yung meron tayo locally. So resources natin. So as we mentioned before, ano ba yung available materials nila that would be relevant to the space. So role na namin po yun to help the community. Ano ba yung kung malakas ba kayo sa mangga, malakas ba kayo sa coconut. So why not we make something na locally made to make it beautiful yet not inexpensive po siya, not expensive. Sa isang nagtatayo ng simbahan, dapat muna pulsahan mo muna. Kung ang simbahan ay halimbawa natin naka-assign na sa fishing village, definitely ang magiging setup mo noon, may mga net. Kasi makakonekta sa kanila. Sa pagde-decide, dapat kino-consider yung community. Hindi ka gagawa, halimbawa, gagawa ka ba ng isang marangiyang altar sa isang squatter area? Baka mas maganda sa squatter, simpleng simbahan lang. Kaya nga mahalaga aspeto yung community, pangalawa yung, di ba, yung pare, pangatlo yung salita ng Diyos, pang-apat Eucharistia. Okay, ano ba yung pwede nating ano ba yung feeling na initially binibigay mo? Solemnity.
So pagpasok mo, hindi ka lang siguro magpa-picture pero may nakikita kang magdadasal. So you pay respect. So meron siyang culture within that space na kine-create because of the space that you have provided. Kapag inviting yung church, kahit hindi mo sila parang puwersahin, mapapapunta talaga sila. Meron po kasi akong mga friends talaga na namamangha sila kapag once na maganda yung interior ng church. So, hindi sila pala simba, pero kapag once na nakita nilang maganda yung interior ng church, talagang sasabihin nila, ganito pala kaganda. So, parang nafe-feel nila yung kingdom of heaven din talaga inside the church. Minsan doon sa malaking simbahan kasi masyadong malaki, crowded, hindi sila masyadong makapag-focus o concentrate. Unlike doon sa bisita na intimate po yung kanilang, dahil is maliit lang na version, yun yung kanilang, yung pagmamas, is intimate po yung kanilang pakikipag-usap. Yung pagsaserve mo mismo sa Panginoon, unang-una kailangan mo ng pagmamahal. Dapat yung ginagawa mong service is made of love. Kasi kung walang pagmamahal, para ka lang robot na kung ano lang yung iutos sa'yo, yun yung gagawin mo. Pero kung mahal mo yung bagay na to, yung service, kung mahal mo talaga, pusa at saka hindi ka mapapagod doon sa gagawin mo. Kung hindi, maiinganyo kang gumawa ng gumawa kasi nagmamahal ka. Di ba parang ganun din naman pag tayo in love. Pag tayo in love, mas marami tayong nagagawa, mas marami tayong naiisip na magandang gawin. Kaya po yun. Kaya sa akin, ang factor na number 1 sa service ay pag-ibig para mahikayat ka na maingganyo ka lalo na mag-work o mag-serve kay God. Hindi ko masasagot ko hanggang kailan. Pero hanggang may magagawa po ako at maitutulong ako para sa community para mapasigla pa po lalo yung ating pamayanan, lalo dun sa pamayanan ng Diyos, willing po ako mag-serve. Ang isang simbahan maganda, mayroong mga simbahan maganda, pero mayroong makikita natin, yung nakikita ko ito sa ibang lugar na maganda yung simbahan. Hindi lamang simbahan, meron silang mga tinatawag na parish center. So after mass, pupunta yung mga tao doon, may as a sign of community, mayroong free donut, may coffee. So dito sa atin, lugaw, para talagang communitary. So ang simbahan hindi lang bato, ang simbahan ay tao. Kaya paano magiging simbahang tao kung puro nagsisimba lang? Dapat meron din socialization. Kaya nga may mga simbahan na halimbawa natin yung mga simbahan na yun, mayroong mga pre-medical clinic na ngayon, may mga doktor. Magkaroon kayo ng tinatawag na community aspect. Yung dapat. Kaya malaga space, merong hall, merong community. For me, it's a different kind of feeling to design or to even work with churches because it's not that parang nag-design ka lang for 50 years pwede ka nag-ibain. Like what we're here now in the church, ilang years na po. That's more more fulfilling, more purposeful po for us designers. Kaya medyo iba po yung take namin when it comes to designing churches. Although anyone can design churches, but for us there is that emotion, that feeling that you want to include, the experience that you have, that you want the next generations to experience as well. Isang oras lang naman, kapalit ng walang hanggan. Hinihintay ka niya araw-araw sa hapag. Halika na, kapatid, sa piling ng may kapal dito sa ating simbahan.